dumako at pumunta tayo ulit dito po sa Vice Presidente. Sino daw po ang accountable dito? Mismo pong yung witness po, mga kababayan, ang itinuturo po si Sara Duterte eh, di ba? Sabi ni Erlinda Buwan, Erlinda Buwan, matagal mamatay kasi masamang damo, unti-unti siya, parang nauupos na kandila. Madami ang nananalangin na wag mo nang bawian ng buhay ang dating Pangulong Duterte. Dahil ang gusto daw nila ay maramdaman daw po talaga yung hirap doon sa kulungan at para iyon doon sa mga biktima ng mga tokhang-tokhang nila. Game, pakinggan nun natin mga kababayan yung witness po. State Auditor Attorney Rod Game. nanindigan si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO State Auditor Attorney Roderick Wamil na may tuturing na accountable officer si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds ng OBP at Department of Education noong panahon nakalihim pa siya ng ahensya. Sabi ni Luis Arandaza Quijano, yung reclamation sa Laguna de Bay, may pananagutan ba ang mag-asawang Alan at Lani Cayetano? Hindi pa natin na ano yan eh. Baka mamaya hong gabi, talakayin natin yan. Balik tayo kay Alan Peter Cayetano. Dito muna tayo sa impeachment ng Vice Presidente. On Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO State Auditor Attorney Roderick Wamil na may tuturing na accountable officer si Vice President Sara Duterte sa paggamit. Wala naman talaga iba tuturo dito eh. Yung mga disbursing officer ho, mga kababayan, under nila yan. No? Malalaman yung mga yan kung mga nagwi-withdraw ng pagkalaki-laking mga pera yan. Sa tingin niyo po ba mga magwi-withdraw ho yan? Ng sariling decision lang ho nila yan? Panigurado po yan, mga boss chipamo sir, mayroong utos yan galing sa Vice Presidente. At sila, gagampanan lang nila yung pagpunta doon sa bangko at i-withdraw, no? At ipakita ang sarili nila. Sabi ni Sunny Reyes, magmula sa OBP pababa ay dapat parusahan lahat ng involved daw po. Ng confidential funds ng OBP at Department of Education noong panahon nakalihim pa siya ng ahensya. Ito ang kanyang paglilinaw sa pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos. Kasi Senator Judge Amy Marcos balat sibuyas, inaaway daw siya nung kanyang anong witness. Nagsabing ang Special Disbursing Officer o SDO ang dapat may turing na accountable officer. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Lahat ng gagawin, ililihis ho nila. Ang liwanag sa inyong... Ang liwaliwanag, sino ang tumatanggap ng pondo? Kanino Office of the Vice President. Department of Education. Nung panahon nang siya ay nandoon sa Department of Education. Sino ang magkukumpas? Sino ang mag-uutos? Sino ang mag-withdraw? Tingin niyo po ba yung mga disbursing officer na yon ay gagawa ng sarili nilang sarili nilang desisyon? I-withdraw ko na tong 125 million cash. Hindi. Di ba? At tingin niyo po ba yung mga manager ng mga bangko papayagan, oy, we-withdraw ako ganito, ganyan ng 125 million. Siyempre, Office of the Vice President, sandali, kung kayo-kayo lang, hindi pwede yun. Hintayin natin ang Vice Presidente. Joint circular that the Special Disbursing Officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. Naku po, yan, nakita nyo yung kay Attorney Respicio, mga kababayan, si Acosta na, yung mga disbursing person. Ang gusto nilang ilaglag. Ito, dito, kanino? Kaila Amy naman. Sila Acosta din ang gusto ilaglag ho, mga kababayan.
Nakita nyo yung takot ng tao habang kinakausap po doon sa Congress, mga kababayan. Ano? Para mailigtas lang ang Vice Presidente. Tapos eto, mukhang kawawa na sila ang ipapain. ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. Ayan, no? In the case of DepEd, hindi ba si Fajardo yon? Paharda naman. O si Paharda at si Acosta, yari. Kawawa. That is not entirely correct, for Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the... Ayan, ipapaliwanag. Pero ano, talagang inilalaban ni Amy Marcos para lang po mailihis at hindi masangkot si Vice President. joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung... Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee eh. Ang liwan-liwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina, yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCC. Hindi lang po si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Nakita niyo po yung mga senator judge, mga kababayan, sa mga katauhan nila Robin Padilla, katauhan ni Amy Marcos, mga boss. Nakikipagtalo pa sa witness, ha? Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But ng- this is Dagdag Kasi yung mga yan, mga lawyer din po yan, mga boss chief mo, sir. Yung una na si Kalilong, kung di ako nagkakamali, Mark Kalilong, mga kababayan, CPA. Yung pangalawa, si Jeremy, lawyer. Yung pangatlo, si Director Matibag, lawyer. Ito pong huli, mga boss chief mo, sir, lawyer din po. Kaya hindi po nila basta-basta mapapaikot po, mga kababayan. Sabi ni Professor Moya, kahit anong gawin, kahit ano gawin ni Ime, no, guilty pa rin siya. Pag nag-impeach vote si Amy, laglag na lang siya sa election. At ito pa ho, mga kababayan, bukod pa po dyan sa mga confidential funds na yan, ito pa ang malala. Sabi dito sa balita ng ABS-CBN News, mga boss chief mo, sir,